listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan. Patay sa pahayag na yan ni BP Sara, napaamin na ba siya sa matagal ng dinidinay, pinabulaan na revelasyon ni dating Senador Trillanes kaugnay sa joint bank account daw? Ngayon lang na balita mga kapatid, ang House of Representatives, ang Kongreso ay sa unang pagkakataon ini-impeach si VP Sara Duterte. Sa ambush interview nila ni Castro, ito nangyari kanina sa ambush interview. Ulit mahanap lang. Ulit dito. Tignan ka muna. Pupunta ka muna, tapos bababa. Punta muna ako. Sabi mo, invited ka, ma'am, doon? Hindi kami invited, pero baka yung majority yon. Oo, tapos? What Pero do you hindi think mo lang will kayo happen? invite. Impeachment ba yun? Ma'am, paano mo nalaman na merong caucus kung hindi po kayo invited? Na dinig-dinig lang namin. So, puntahan ko muna. Paano niyo po nasabi na impeachment at pirmahan? May nagsabing official. Official. Gano'n An official Leader. has told you that there's Leader a signature dito. Leader? from the majority. Okay, yun ang ambush interview kay Castro, no, sa House of Representatives, yung sa loob ito, no. So malapit sa elevator, doon nangganap ang ambush interview. So ngayon tatalakayin natin ito kauna-unahang pagkakataon. Ngayong alas 3 na, nakatakdang isa publiko yung impeachment ni VP Sara. So, walang epekto ang rally ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pagpapalagi, inulit-ulit, ay magpapakatalaga ng tuhanan para sa ating mga pinagkulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome po. At naghanda ako para sa update sa kulto ng Surigao dahil may kulto versus kulto yung grupo ng ano yung grupo na yan? Haring Bakal. O, nag-react sa grupo ni Dato Adlaw. Pero kapaputok lang na balita, although di pa iniulat sa iba na ang Kongreso ay inaprubahan ang impeachment complaint kay VP Sara. At pumutok ito din dahil sa ambush interview ni Castro doon sa Kongreso, mga kapatid. Although hindi daw umano siya imbitado, pero sasali siya para malaman ang detalye dahil mamayang gabi ang naturang impeachment complaint ay itatakda umanong isumiti doon sa Senado. So, balikan natin muna yung interview nila ni Castro, ambush interview sa mga media. Ulit mahanap lang. Ulit dito. Tignan ka muna. Pupunta ka muna, tapos bababa. Punta muna ako. Sabi mo, invited ka, ma'am, doon? Hindi kami invited, pero baka yung majority yon. Oo, tapos? What Pero do you hindi think mo lang will kayo happen? invite. Impeachment ba yun?
Ma'am, paano mo nalaman na merong caucus kung hindi po kayo invited? Nadinig-dinig lang namin. So, puntahan ko muna. Paano niyo po nasabi na impeachment at permahan? May nagsabing official. Official. Gano'n An kalaki? official has told you that there's Leader a signature dito. Leader? from the majority. So ang video nito galing sa Rappler sa ambush interview. It's told you that Malapit there's... na, sorry. Sige. Naka one Can you third lang. say it na kayo mismo? What is this meeting about? Anong narinig po ninyo? Sabihin ko na mo. Kayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Yan. May narinig kayo? Or four? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po? Nung Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay, yun ang interview. Pero Kasi kung hindi nga palaging may nakalusot na naipasa na sa Kongreso daw. Ito tinatalakay din ni Attorney Ricky Tumurongo. Kung maalala niyo si Attorney Ricky Tumurongo, isa ito sa 40 vloggers na pinatawag sa Kongreso kahapon, no? At nagkainitan sila ni Congressman Rodante Marcolita. Although si Marcolita ay hindi miyembro sa naturang committee, pero doon siya dahil na fake news daw umano siya ni Attorney Ricky Tumurongo. Pero yung iba, yung babae daw, medyo pinatawad niya. Pero mainit talaga si Marcolita kay Attorney Tumurongo. At nagkainitan, so kaniyang gustong ipakulong doon sa Kongreso. Ang problema lang, di siya miyembro. Oh? Di siya miyembro sa committee, kaya walang ngipin yung plano niya na ipakulong si Attorney Ricky Tumurongo. So, bago lang, tinatalakay ni Attorney Tumurongo itong impeachment complaint. Siguradong kauna-unahan talaga ito sa ating bansa na isang Vice President ang ma-impeach. Magandang balita po ito. Natutuwa po tayo. Finally, sa wakas at last, ang matagal na po nating hinihintay ang pag-impeach kay Sara Duterte. So impeach na po si Sara Duterte kung base sa mga balitang ito. Ito rin po, lumabas na rin po ito ngayon. Dito po sa The World Tonight. O yan. VP Sara, impeach. O yan po mga kabunyog, mga kababayan. So napaulat na talaga kahit sa Manila Times. The Manila Times napaulat na din, no, na inaprubahan na ng Kongreso ang impeachment complaint kay Vice President Duterte. Kahit pa sa rally ng Iglesia ni Kristong kay Manalo at yung pakiusap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag daw ituloy ang impeachment. Isa pa po itong post din, VP Sara impeach. Lakihan ko para makita ninyo. Ayan mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang isa pang balita na kumakalat. Mamaya ipapakit ko yung galing sa mainstream media na balita. Ito po, mga kabunyog, mga kababayan, alisin ko yung title para maganda, para makita ninyo. VP Sara impeach. Nakakalap ng mahigit 150 votes mula sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na pumapabor sa tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa umano'y
questionabling paggastos ng 612.5 milyong pesos na halaga ng confidential funds ng OBP at DepEd na dating pinamunuan ni Duterte. O yan na po ang balita. Ha? At dahil ano na nga, balita na yan ngayon, ano mga kabunyog, mga kababayan, Maalala niyo kahapon, no? Grabe ang sagutan nila ni Marcolita at ni Attorney Ricky Tumurongo. Dahil gusto ni Marcolita na i-cite in contempt ito si Attorney Tumurongo. Ngunit, walang ipin ang kaniyang motion dahil hindi siya miyembro sa komite. Tuloy natin. sa ano po ngayon, naghahanda na po ang Kamara ay ang Senado. Naghahanda na po ang Senado, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang balita, oh. Ito, News 5 na po ito. News 5, mainstream media na. Inatasan na ng Senate Secretary ang mga opisyal ng Senate Public Relations and Information Bureau na maghanda na para sa posibleng pagtanggap ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara mamayang gabi, February 5. Mamayang gabi na isumiti doon sa Senado ang reklamo. O yan ha? Yan na po ang balita. Mga kabunyog, mga kababayan. Mainstream media na po yan. Yung kanina kasi yung mga sinishare ko, yung mga lumalabas, hindi mainstream media. Pero ito po, mainstream media na po. So, ibig sabihin, dahil malapit na ang midterm election, maraming mga mambabatas sa Kamara ang di natinag sa isinagawang rally ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Yeah? Na peace rally daw, pero binabanatan yung ibang mga politiko, pati na ni Congressman Marcoleta. So, abangan natin, di pa final na announce pero napabalita na at may ambush interview kaya nag-leak. At ito, iba't ibang mga mainstream media na paulat na ito. Mainstream media na po. Ito, inatasan na ng Senate Secretary ang mga opisyal ng Senate Public Relations and Information Bureau na maghanda para sa pagposibleng pagtanggap ng impeachment complaint laban kay VP Sara mula sa Kamara mamayang gabi. O yan po. Walang nangyari sa rally for peace ni Marcoleta, Kabunyog Ardelino. Oh, binanatan na naman si Marcoleta dito Kaya init na init si Marcoleta kay Attorney Arreque, no? Kahapon sa pagdinig, grabe talaga. Celebration na tayo. Jose Nelson Morales. Yan. Agustin Mondragon. Kabunyog Agustin Mondragon. Tuloy na po. Tuloy na po. Ano na to? Magandang balita po, mga kabunyog, mga kababayan. Sa wakas, ngayon pong araw, sa ngayon po nagkakaroon ng misa sa loob. Yung mga miyembro po ng Bunyog at ang iba pang mga grupo, yung nag-file po ng impeachment complaints, nandun. Pero kung talagang inosente at walang kasalanan, di ba wala namang dapat katatakutan. Kung talagang inosente at walang kasalanan. Pero nagtaka tayo, una, tinatalakay na natin ito. Di kaya yung INC ay ginagamit upang di matuloy ang pagsampa ng impeachment complaint dahil marapit na ang midterm election at yung mga kumakandidato ay nanganganib na di makakuha ng suporta sa INC kaya delikadong di makapasa din sa Kongreso itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon lang araw na ito, nakakuha talaga ng tamang boto sa Kongreso. So di sila natinag sa rally sa Iglesia ni Cristo kay Manalo. Nagkakaroon po ng misa sa kasalukuyan doon sa loob ng Kamara. Ang mga kongresista naman ay nagkakaroon ng caucus. Ngayon, may naglilik ng information sa loob ng caucus na mahigit 150 kanina ang botong nakuha na.
Ang target nila 300 eh. So, 200. Sige pa sila ng paperma ngayon. Ha? Sige pa silang paperma ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda po ito. Ha? Magandang balita. Ha? Ha? Magandang balita. Impeach na si Sara Duterte. Hindi sinabi, nabasa ko kasi si Efren, bakit daw INC ang nagmimisa sa Senado? Wala namang misa sa Senado ng INC. Handa na ang Senado, mamayang gabi, itatransmit na. Posibleng itatransmit na ang articles of impeachment. O, ang latest, sabi ni Catrice, 153. O yan, kita nyo? Ang kailangan lang naman, 103. O, kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni J. Guerriarte, paubos na ang sungay ni Digong. Sunod niyan, ICC naman. Ha? Ang sunod niyan, Pero napansin nyo ba, nakita nyo ba yung video na ating pinalabas dito? Di po ba nagbago ang hangin? Nakiusap talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag ituloy ang impeachment. No? Meron ba na matibay na batayan ang reklamo? Tuloy natin. ICC naman. O, so, yan mga kabunyog, mga kababayan, ha? Good news po. Good news. Ang ating mga pagsasakripisyo, ang ating paninindigan para sa bayan ay nagkabunga po. Ha? O. Ano mga kabunyog, mga kababayan? O, sabi ni Bathala, iyak mga DD shit. O, yan. Ha? O. Bakit walang pamagat? Sabi ni Alvin Habagat. Ang nangyari po ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, bakit wala daw tayong pamagat? Mayroon. Mayroon tayong pamagat. Inalis ko lang muna yung title kasi nga, gusto kong ipakita yung O yan O, yan ang pamagat natin. O yan ang pamagat. Yan ang title ng topic natin. Sa wakas, impeach na si Sara. O yan. O di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Na maalala nyo, nagsagawa tayo ng busis ng masa sa pamamagitan ng katanungan dito noon. Payag ba kayo, pabor ba kayo sa impeachment complaint laban kay VP Sara? Kung maalala ninyo, sa busis ng masa na yan, nangunguna yung yes, pabor. No? Yes, pabor. Tignan natin ngayon, subukan natin kung mangunguna ba ang no o yes. Busis ng masa, yung totoo talaga. Yung totoo talaga. Okay. So, tuloy natin mga kapatid. Sabi ni Sara Duterte, O yan. Ha? O. Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, natutuwa tayo sa balitang ito. Bakit hindi pa kasi linalabas ng mainstream media? Kasi hindi pa tapos yung pagpapapirma. Ha? Hindi pa tapos ang pagpapapirma. Sige pang dagdag. Sige pa pong dagdag. Pero may nag-leak na lampas ng 150. Ang latest nga, 153. Ay ang kailangan lang naman, 103. Dahil kailangan lang 103, di impeach na yan. Kaya lang, siyempre, iba... So, ito, matapos tinututukan, yun ang dahilan kung bakit na may mga medyang nakaabang talaga sa Kongreso. No? Kami ni Father Darwin, nakapunta kami sa Kongreso bago lang. May mga media nakaabang dahil inabangan talaga makuha ba nila yung 103 na lagda. Abay, sobra pa sa 103. Nag-leak na mahigit sa 150, baka aabot daw umano sa 200 na lagda. So abangan natin ito. At naka-schedule, baka i-announce ngayon alas 3. Balita sa mainstream media na dapat ilan ba ang botong nakuha. Yun yata ang hinihintay ng mainstream media. Ha? Yun yata ang hinihintay ng mainstream media. Yung kapag nabilang na kapag nabilang na ang aktual na na perma. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, ito ba ay magkakaroon pa ng butuhan? Wala na po.
mga kabunyog, mga kababayan, hindi na po yan magkakaroon ng butuhan. Ha? Hindi na po yan magkakaroon ng butuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit? Kasi po, ang nakalagay po sa ating konstitusyon, ano? Ang nakalagay po sa ating konstitusyon, kapag mayroong impeachment complaint na i-file, ito po ay dadaan pa sa House Committee on Justice kapag ang nag-endorse ay ilan lamang na kongresista. Pero ang nakalagay sa konstitusyon, kapag ang nag-endorse na kongresista ay lampas na sa 1/3, ibig sabihin 103, hindi na dadaan sa House Committee on Justice. At mahigit na sa 103. Imagine, baka aabot o lalagpas pa sa 200 ang lalagda nito ngayon. Di pa na ulat, di pa pumuto kung ilan talaga. Pero nag-lake kasi. Hindi na. Automatic, dala na siya sa Senado. Ganyan po ang rule, mga kabunyog. Constitutional provision po yan. Ang nakalagay po sa Constitution, ulitin ko, dadaan pa ba sa Kamara para magbutuhan? Kung ang nag-endorse ng impeachment complaint ay iilan lamang, dadaan pa po yan sa House Committee on Justice. Tapos magbubutuhan pa sa plenary. Pero ito kasi, 150 plus na ang nag-endorse kanina. So hindi na po yan dadaan sa plenaryo. Hindi na po dadaan yan sa plenaryo. Diretso na po ito sa Senado. Kaya nga, may instruction na sa Senado. Nag-instruct na. Ito po, Expected talaga. Ngayong gabi, isumite sa Senado. So, ang mangyari dito, dahil nabuo na at na-approve na sa Kamara, so galing sa Kamara, sila ang magpili kung sino ang magiging tinatawag na prosecutors, no, sa naturang kaso. At yung Senado naman, sila ang mag-astang huwis. inatasan na ng Senate Secretary ang mga officials, yan po ang mga officials sa Public Relations, Senate Public Relations and Information Bureau na maghanda na. Kasi posibleng mamayang gabi, dadalhin na sa kanila yung impeachment complaint. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kumbaga, hindi na po magkakaroon ng butuhan. Hindi na po magkakaroon ng butuhan. Mary Chikawa, salamat sa pag-send ng donations. Impeach na po si Sara. Dadaan pa ba yan sa Senado? Yes. Pag sinabi po kasing impeach, ibig sabihin, kung sa term natin dyan, kumbaga, hindi pa naman ibig sabihin na impeach na, tanggal na. Ang makakatanggal sa kanya ay kung makonvict sa impeachment. Magkakaroon pa po kasi ng impeachment trial. Yan, hearing. At sa Senado, yung mga senador, sila ang magiging huwes. At galing naman sa Kamara, sa Kongreso, doon magpipili sila kung sino man. Kauna-unahang pagkakataon talaga ito sa kasaysayan ng ating bansa na may Vice President na impeach, mga kapatid. So, sa Kongreso, sila ang magiging prosecutor, no? At meron namang mga abogado din, tulad ni, kung maalala ninyo, ni Erap, di ba? Si Erap. Daming mga abogado niya at mga magagaling na abogado niya. Pero, mas marami pa na mga abogado siya kumpara sa mga kaso na kinaharap niya noon. Pero nagtaka lang tayo sa sistema ng ating bansa dahil kahit pa napatunayan, lalo na sa pandarambong, nakatanggap ng presidential pardon. Yung impeachment trial, ang magiging kung acquitted or convicted.
Doon sa impeachment trial ng Senado, doon didesisyonan kung i-convict o i-acquit. Pag na-convict siya doon sa Senado, doon sa impeachment trial, yan na po ang sinasabing convicted na yan. Pero kapag lumusot sa Kamara yung impeachment, ang tawag doon impeach. Impeach. Kaya ang headline ng mga balita niyan mamaya, Sara Duterte, impeach. Impeach. Ibig sabihin na impeach na ng Kamara. Pero kapag sa Senado, halimbawa, makonvict siya, ang ano na doon, Sara Duterte, convicted. Di conviction sa Senado kasi trial yon. Pagdating sa Kamara, parang kung sa probable cause. Okay, patuloy ang ating busis ng masa dyan. Pwede ninyong pindutin. Batay mismo sa inyong konsensya. No? Sang-ayon ba kayo, pabor ba kayo sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente? Pindutin nyo lang yon, yes or no. Yan. Kasi ang lalabas sa Kamara, magiging silang prosecutors. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito mga kabunyog, ang aabangan na natin dito, pag nadala na sa Senado, Senado na. Senado na. Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, magandang balita ngayon. Naghahanda na po ang Senado. Yan balita. Naghahanda na ang Senado na tanggapin mamayang gabi ang Articles of Impeachment. Ang tawag na po dyan, Articles of Impeachment. Magkakaroon pa ba ng butuhan sa Kamara? Wala na po. Wala na pong butuhan. Bakit wala nang butuhan? Kasi po, pag nakuha ang endorsement ng mahigit 1/3, ay ang 1/3, 103 lang naman yan. Pag mayroon ng perma ng mahigit 1/3, wala nang butuhan. Magkakaroon lang ng butuhan kapag hindi inabot ang 1/3. Ay sa ngayon, nagpapaperma na sila dun sa loob eh. At ang lumalabas based sa mga balita, mahigit ng 150 kanina, 1 hour ago yun. Isang oras ang nakakaraan, 150 na ang nakaperma. Tinignan ko dito ngayon kung meron na bang balita sa media na na-impeach na maliban sa The Manila Times. Wala pa akong nakita dito No. Pero nag-aabang na ang mga media diyan sa Kamara, mga kapatid. Tuloy natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya so ito po, ito po ang fake news daw. Fake news daw. Paano naman nasabing fake news? Kumakalat na po. Magsisyon na. Magsisyon ang Kongreso pala. House Plenary. Deliberates on impeachment complaint versus... Pero di pa nagsimula. Bangan natin ito, mga kapatid. No? Kumakalat na ngayon na ito. Billionaire News Channel. The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte after securing 153 or more than 1/3 of its members' signatures on Wednesday, moving the process forward to the Senate for trial. Ito na po. Hindi po ito fake news. Lahat na halos ng mga labas na po ang balita. Ano na po ito? Nagbunga na po ang ating January 18 impeachment rally, ang January 31 na mga rallies. Yung sinabi ng mga DDS vloggers na nilangaw daw. Inaabangan din natin, may House session suspended. Suspended pa daw. House plenary para pagtalakay sa impeachment complaint. Ano po ito, mga kabunyog, mga kababayan, Kumakalat na po yung balita na yan. Sige, abangan natin ito, Abangan natin itong
pagbalik sa kanilang session dahil session suspended. Sandali. Sandali muna. No, abangan natin ito. Okay, di pa nagsimula. So, mainit talaga ito, no? Na pangyayari ngayon. Sandali ha. Abangan natin to. Session suspended pa. We will resume shortly daw. Ito ay House Plenary deliberates on impeachment complaint versus BP Sara Duterte. Di pa nagsimula sila. Kaya ano po ito? Ano po ito mga kabunyog? Balitang-balita na po ngayon at naghahanda na ang Senado. Naghahanda na po ang Senado. Bakit hindi na po ito bakit hindi na dadaan sa butuhan? Kasi more than 1/3 na ang perma. Kapag nakakuha ng 1/3 plus, ibig sabihin ang 1/3 kasi 103. 103. Sabi ni paano kung ayaw ng Senado? Hindi naman po pwedeng umayaw po ang Senado. Constitutional duty ng Senado na pag may pinasang impeachment, articles of impeachment, constitutional duty ng Senado na tanggapin yon. Hindi pwedeng hindi tanggapin ng Senado yun. Ano yan? Constitutional duty po nila na tanggapin ang article. Sandali. Mahina daw busis ko. Okay, ito. Kumusta? Kumusta busis ko? Okay? Tuloy natin mga kapatid. Okay? Inabangan natin din, session suspended pa sa Kamara ang kaugnay sa House Plenary deliberates on impeachment complaint versus Sara. Sandali muna. Ituloy natin si Attorney Ricky Tumurongo. Kahapon, humaharap din ito. Humarap siya. Pero yung mga DDS vlogger, abay, di nagpakita. No? Di humarap sa Kongreso. So, tutalakayin natin yan sa susunod mga kapatid. Kaya nagkainitan sila ni Congressman Rodante Marcolita kahapon. At cite in contempt siya ni Marcolita dahil umiinit talaga ang kanilang sagutan. Ang resulta dahil di miyembro si Marcolita sa committee, walang ngipin ang kanyang pag-cite in contempt kay Ricky Tumurongo. Of impeachment. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong na lang dito, ang mga senador ba iko-convict si Sara? O yan mga kabunyog ito na. ang mga main. So, ibig sabihin, magiging huwis na dito si The Bad Boy, no? Ang number 1 na senador ng bayan, si Robin Padilla. So, magiging huwis siya ngayon sa unang pagkakataon diyan sa Senado, kaugnay sa kasong ito. At kung madagdagan, makapasok pa yun si Ipi, o kung madagdagan, baka makapasok si Kibuloy. So, di pa ba pabor na pabor yan sa Vice Presidente? Ang tanong, ano kaya ang kanilang resulta sa pagsaliksik, lalo na sa mga ebidensya? Tuloy natin. Stream media hindi pa naglalabas ng balita na na-impeach na. Kasi nga, kinukuha pa nila kung ilan talaga yung botong nakuha. Kasi nagpapapirma pa Nagpapapirma pa. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So maganda pong balita. Ngayon, ano na po ito? Lumalabas na po sa mga balita. Kumakalat na po. May 3 p.m. session. May 3 p.m. session
Pero hindi na po yan magbubutuhan. Kasi po, ang butuhan gagawin lang kung walang 1/3 ang nag-endorse. Kung ngayon po, ang nag-endorse na ay lampas ng 1/3 kasi 150 plus na eh. 150 plus na daw po ang nakapirma sa impeachment. Naghahanda na po. Naghahanda na ang Senado para tanggapin. So, abangan natin ang announcement dahil schedule kasi talaga na i-announce ito alas 3. Di pa nakalabas mga kapatid. Abangan natin. So yan po, nandyan po sa balita, naghahanda na ang Senado na tanggapin ito ang articles of impeachment. So magandang balita yan mga kabunyog, mga kababayan. Actually, nung isang araw, yan, impeach na, sabi ni Gina Tabar. Ayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang balita, nagkakaroon pa po kasi ng kaukus. Kumbaga, nagkakaroon ng kaukus ang mga kongresista. Hindi pa po tapos ang kaukus. Pero nakapirma na yung mga kongresista. Mahigit 150 na. Mahigit 150 na ang nakapirma. So, pag sinabi nating mahigit 150, ano na yan? Lampas na sa 1/3 kasi ang 1/3, 103 lang. So, impeach na si Sara. Bakit impeach? Mga kabunyog, mga kababayan, kapag sinabi mong impeach, ibig sabihin, kung sa English, minsan sinasabi natin yan, indicted. Pero hindi ibig sabihin na impeach, tanggal na. Hindi. Maghihiring pa sa Senado. Pag naghiring sa Senado, ang tawag doon, impeachment trial. Doon ang magiging kalalabasan yan, convicted ba or acquitted. Kapag na-convict si Sara sa impeachment trial, tanggal siya sa pagka-vice president. Pero ngayon, impeachment, ibig sabihin, pag sinabi mong impeach, ibig sabihin, sa Kamara, nakalusot na yung impeachment. So, ang tawag dyan, Okay, sa busis ng masa natin, nangunguna dito ang yes sa katanungang, pabor ba kayo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? So, nangunguna pa ngayon dito ang yes at merong 57%, 43% ang no. Okay, tuloy natin. Si Attorney Tomorongo na nagiging mainit na talakayan kahapon nila ni Congressman Rodante Marcolita. impeach. Kumbaga, ang magiging headline ng mga dyaryo niyan, Sara Duterte, impeach. Kumbaga, in-impeach ng Kamara. Pero yung convicted, sa Senado po yan. Okay? Ano po ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano na po ito? Talagang mainit na balita na po. Ngayon, ayan. Si Congresswoman Franz Castro, Yung ambush interview, nauna na natin okay na, pinarinig mga dito. kabunyog. Nagbunga ang lahat ng ating paghihirap. Nagbunga ang lahat ng ating ginawa. Kaya magandang balita ito mga kabunyog, mga kababayan. Sa ngayon, ongoing pa ang misa. Pero sa loob ng kamara mayroong kaukus na ginaganap. At sa kaukus na ginaganap, marami na ang ito naman ang sa ABS-CBN. Sabi dito, officials and staff of the Senate Public Relations and Information Bureau have just briefed reporters covering the Senate regarding the possible receipt of impeachment complaint against VP Sara Duterte this Wednesday night. The scenario of the complaint is expected at 7 p.m. Daming nag-abang na sa kongreso sa kanilang House Plenary to deliberate the impeachment complaint versus BP, pero di pa nagsimula. Ano ba? Patuloy pa bang nagpapirma? at the Secretary's office.
Due to limited space, coverage is limited to in-house staff who will provide materials to reporters. Meanwhile, Senate President Francis Escudero, who is mandated to preside in any trial, will face the media during the kapihan sa Senado tomorrow. His guesting was confirmed before the events at the House. O yan na. So ito na. Ito na mga kabunyog, mga kababayan. No? Mayroon ng press release sa Senado. Ito na, binabasa na natin. Mayroon na pong press release sa Senado na naghahanda na sila. Ang bilyonaryo, binalita na. Ayan o. Balita na sa bilyonaryo. Yan po. House, impeach Sara. Sandali lang. Magsimula na ang sa Kongreso, no? Magsimula na sa Kongreso. Okay, tingnan natin. Okay, Kongreso ngayon. Sara Z. Duterte, filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano, SBD Gary Alejano et al., and endorsed by Representative Percival B. Sendanya of the Akbayan Party List on December 2, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colomares, et al. Sa mga nagsabi na fake news lang ito na ha. Franz De Castro of the ACT Teacher Party List, Representative Arlene D. Brosas of the Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel A. Manuel of the Kabataan Party List on December 4, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, today as provided for in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. Nako, lagbas talaga. The leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is 1/3 of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102.
The Secretary General has responded to the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Okay. Session suspended na. Yon, ang pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. 215 ang lumagda at ito'y isumiti na mamayang gabi sa Senado. Abangan natin mga kapatid ang mga pangyayaring ito sa ating bansa. Kauna-unahang pagkakataon na ang isang Vice Presidente. The session is resumed. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors Ito na. in the trial on the impeachment Sino kaya complaint ito? filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ayan. Si Luistro. Representative Romeo M. Acop. Si Acop. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Representative Arnan C. Panaligan. Representative Isabel Maria Zamora. Representative Lawrence R. Defensor. And Representative Jonathan Keith T. Flores. I so move, Mr. Speaker. Yun, ang There is a mga motion to elect the prosecutors. aforementioned members
as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024, be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. Okay. Yun, sa mga nagsubaybay sa atin, kita niyo na may pinili na ang Kongreso na maging prosecutors sa impeachment complaint para sa impeachment trial. No? Dahil yun na. Ilang minuto sinuspindi pa ang sesyon. No? At meron tayong busis ng masa diyan. Ang busis ng masa natin, pabor ba kayo sa impeachment complaint kay BP Sara? Nangunguna dito ang yes. Meron siyang 54%, no naman 46%, no? Okay. So mamayang gabi isusumiti ito sa Senado na. Abangan natin mga kapatid. Sandali muna, session suspended pa. Oh. Okay. So, kung maalala ninyo, merong videong inilabas din si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing huwag na sana umano ituloy itong impeachment na ito. Pero kahit pa maipahayag na siya
At kahit pa sa synchronized rally ng Iglesia ni Cristo, abay, parang di natinag yata itong mga mambabatas na ito, no? Dahil malapit na ang midterm election. Siguradong di makakuha ng endorsement sa Iglesia ni Cristo yung mga lumagda nitong impeachment complaint na masumite at naka-schedule na isumiti mamayang gabi. So, ulitin natin, suspended pa ang sesyon, ilang minutos sa House of Representatives. Yung mga nagsasabi na fake news lang umano itong tinatalakay natin, hindi yun fake news. Talagang yun ang katotohanan ng pangyayari ngayon na naunang tinalakay ni Attorney Ricky Tumurango. So, abangan natin ang pag-resume sa sesyon sa Kongreso na kasalukuyang suspended muna sa ilang minuto. So, balik natin muna si Attorney Ricky habang nag-abang tayo sa suspended na sesyon. Magandang balita po ito. Natutuwa po tayo. Finally, sa wakas at last, ang matagal na po nating hinihintay ang pag-impeach kay Sara Duterte. So impeach na po si Sara Duterte kung base sa mga balitang ito. So ito na. Kita niyo naman, nasaksihan niyo naman, nagbuo na ng prosecutors ang Kamara na sila ang mag-act as taga-usig. Ang Senado naman, yung mga senadors natin, sila ang magiging huwis. So, sa unang pagkakataon, si number 1 senator na nakilalang bad boy, Ruben Padilla, ay magiging huwis sa impeachment trial na ito. No? So, ituloy natin si Attorney Ricky. Tuloy, wala kaming magagawa diyan, sabi ng Malacanang. Yun ang parang naging queue. Ang tawag doon, 'di ba? Queue. Parang naging queue 'yon sa mga kongresista na kung gusto nyong i-impeach si Sara, gawin nyo na, walang pakialam hindi makikialam ang Malacanang diyan. Naging malinaw po 'yan nung isang araw. Naglabas ng statement ang palasyo, ang Malacanang, na kung ang Kamara ay planong i-impeach si Sara Duterte, hindi sila makikialam. So yan. Ngayon nga, ayan na po. Lumabas na po ang Maraming galit sa akin, mga DDS. Dinudumog ako ngayon. No, wag naman kayo magalit. Inuulat lang natin ang pangyayari ngayon. Hayaan natin sila. Hayaan natin sila. Basta tayo, masaya tayo. Kahapon pa. Kahapon pa po, masaya na tayo. Kahapon pa, nagkainitan sila ni Congressman Marcolita at nag-cite in contempt si Congressman Marcolita para makulong sa Kongreso itong si Attorney Ricky Tumurango. Ngunit, imposible naman kung di alam, abogado ito, judge pa si Marcolita. Sa house rule si Marcolita. Na walang bisa ang cite in contempt, lalo na pag di siya miyembro ng komite. Masaya na tayo ng balita kahapon, ang saya-saya natin. Tapos ngayon naman, ito naman, impeachment ni Sara. Kumbaga, lahat ng pagod natin, lahat ng hirap natin ay nagkakabunga na. Ang babantayan na natin dito, ang trial ng Senado. Kasi magkakaroon pa po ng impeachment trial ang Senado. Magkakaroon pa po ng impeachment trial ang Senado. Kaya pag nagkaroon po ng impeachment trial ang Senado, ayan, dun po tayo.
aabangan natin araw-araw na magkaroon ng session ang Senado sa impeachment trial. Doon po, Dito, mapanood na, lalo na sa mga bumoto kay Senador Robin Padilla, kung paano magiging huwis dito si Senador Padilla sa impeachment trial. kaya natin yan hanggang po sa makonvict si Sara Duterte. Kasi kapag nakarating na po yan sa Senado, magkakaroon po ng trial. Pag nagkaroon po ng trial, bawat araw na may trial, susubaybayan natin ang nangyayari. Hanggang po sa makonvict si Sara. Kasi ang So, inintay pa natin habang nagtalakay si Attorney Ricky dito, inintay natin ang pagbalik ng Kongreso. Suspended pa muna ilang minuto. laban na natin dun sa Senado, conviction Tagumpay tayo, Kabunyog Noel Dulce. Masaya po tayo, mga Kabunyog, mga kababayan. Job well done. Tama ka po, Kabunyog Robert Manala. Ang saya-saya po natin sa mga nangyayari. Kahapon pa, masaya na ako. Kahit ang daming mga trolls, ang daming mga bashers, hayaan natin sila. Basta po tayo, masaya tayo, mga Kabunyog, mga kababayan. Hayaan natin yung mga trolls na yan. Ito na, sunod-sunod na ang labas ng balita, Breaking, VP Sara Duterte, impeach na. Lahat na, Kaya, ang mga balita, House, impeaches Sara. Grabe. Mga Kabunyog, mga kababayan. Ayan. Naka-abang din naka-live din ngayon si Attorney Claire Castro at nag-abang din sa sesyon sa punta tayo kay Attorney Claire Castro. Okay. Sa kanyang live, nag-abang din siya sa sesyon pala. No? Puntahan natin si Attorney. Skip muna natin si Attorney Tumarongo. Dito tayo kay Attorney Claire. Nag-abang din siya sa pag-resume sa sesyon. Parang wala, background. Mukhang masaya-masaya sila sa loob Pero wala pa, hindi pa naman nakaano. So, diba, parang sabi niya, parang during our lifetime, hindi magigiba or hindi masusugpo ang corruption. Ba't ka nag-give up? And why you're there? Ba't nandiyan ka? Kung yan ang paniwala mo, di ba, ibigay mo na yung position mo sa mga taong nag-iisip na kayo nalang sugpuin ang kanila, tawag ito, kaya nilang sugpuin ang korupsyon. Hindi talaga yung masusugpo sa panahon ni Ombudsman Martires. Kasi hinahadlangan niya. Natatandaan niyo ba? Sinabi niya pa, ito baka yung iba hindi to alam. Pero yung mga updated alam to. Siya rin yung nagsabi sa hearing sa budget niya na ang nire-request niya ay makagawa ng batas na parurusahan, kakastiguhin, mapinalize yung mga... Nagpalakpakan na ang sa... Kunyari, bakit nagpalakpakan na? Amigo. No. Anig nyo? Sandali. Bakit hindi natin nakikita yung palakpakan nila? Nagpalakpakan sila pero di pa napakita ano ba yung nangyari. Baka sa ABS. So pareho tayo na inabangan natin wala rin ang kaganapan sa bakit nagpalakpakan sila? sesyon. Nagpalakpakan na sila dito Hala, may palakpakan. Hindi yung palakpakan? No, klarong-klaro ang palakpakan nila. Sa 19th Congress, 3rd regular session. Okay? Diba? Wait lang Yan. Di pa nag-resume. Paano mo masusugpo kung ikaw mismo, hinahadlangan mo, sabi niya, dapat yung mga tutuliksa, right? Doon sa mga nakakuha ng SALN. O yun, no. Yung sa COA tungkol sa pag-flag, di ba may mga COA flags, pinapatanggal niya yun. Dapat daw magpa-flag ang COA. Di ba ang nasa news minsan, COA flags DepEd, COA flags tourism, Department of Tourism, DOT. Mga ganun, ayaw niya nun. Di ba?
natin yun. So, di pa nag-resume ang Kongreso, Bakit meron? pero narinig ninyo na Wait nagpalakpakan. lang, mga kaklira. Bakit sa ABS? May palakpakan tayo nadidinig. Pero wala. Wala. Suspended Wait pa rin lang, ang baka naman sesyon. tayo nahulog. Wala eh, wala talaga. Pero naman nagpapalakpakan na. Masaya sila. Oo nga, Oh, may nadinig. masaya sila. Pero di pa nag-resume, ha? Ah, hanapin natin. Ha? O hindi naka-air, wala eh. Hindi naka-ano lang to. Di nag-resume. Wala. So, But anyway, yun na lang. nakipag-ugnayan tayo ngayon Abangan sa natin. Baka meron pa ng simen. Pero nagpapalakpakan. Ah, PTV kay po. Atty. Claire Hanapin Castro. natin. Wait ha. Okay. Sana. Wait. Hanapin natin. Baka may latest. Absent ba to? Uy. Saan to? Bakit wala? Live. Live nila. Wala eh. Ano to eh? suspended pa rin. Oras ng himala eh. Session suspended. Wala mga kakamil. Wala. Makita, wala. Ito lang sa atin. Ito live na to eh. Real So, time abangan natin to. ang pag-resume sa session. Sabi ni Dien, nagpapalakpakan kasi may nag-send ng stickers. Diyan naman, ikaw talaga, oh. Nag-send ng stickers. Saan to? Ito, maganda background attorney. Saan yan? Ano to? So, di pa Baka talaga meron dito nag-resume iba. mga Makita kapatid, natin, no? Rappler. Wala eh. Oh. Hanapin natin Rappler. Inabangan, Kaya tayo, inabangan huwag tayo din ni mag-give attorney. up. So, Seryoso tayo. dahil di pa nag-resume, Okay, YouTube maraming tayo. salamat sa inyong pagsubaybay. Dito na Minsan, lang tayo, ha? Ito, house, minsan nakasara eh. Oh. Okay, hanapin natin. Baka meron dito sa Rappler. Wala rin. Wala din. Ako nakaabang ako sa Wala Rappler. rin. Wala din. Oh, so, Kumukuha dito lang sila tayo sa mga ano. kapatid. Basta confirm Wala, na oh. impeach si VP Sara Duterte. At mamayang gabi, Attorney, ito naglabasa i-transmit na na. ang mga pro-impeachment ni VP sa social media. Overwhelming po ang likes and comment pabor sa impeachment. Silent lang talaga mga pro-impeachment kasi ayaw nila ma-stress mga trolls. Diba? Okay, so Yun nga dito eh. lang muna tayo. Maraming Mga salamat. trolls, mga- Hanggang sa muli. mga To make his message known is our responsibility.